Ako si Maria at ito ang aking kwento. Sofia is your sister too. Anak din ng daddy mo. Hindi lang ikaw ang nag-iisang hidalgo. Kalmadong sagot ni Shawnee. Hinarap ni Carmela ang stepmom niya sa kanya itong ginitian. Kayang-kaya kong paalisin ang anak mo sa kumpanya. Ang shares ni mommy ay sa akin na nakapangalan bago pa man siya mawala. Hatiin man ni daddy ang hawak niyang shares para ibigay sa amin ni Sofia. Hindi pa rin mapapantayan ni Sofia ang shares na meron ako. Ikaw, ilang percent ng shares bang hawak mo? Sa pagkakaalam ko ay wala. Nakangising saad ni Carmela. Hindi na maipinta ang mukha ni Shawnee pero hindi niya magawang hilahin ang buhok ni Carmela. Malakas na ba ang loob mo niyan? Dahil nasa likod mo si Idam Festejo. Sa tingin mo ba talaga, mapapabagsak mo na ako? Kung sa tingin mo maipapakulong mo ko, nagkakamali ka. Hanggang ngayon pa rin ba ay pinagbibintangan mo kung pumatay sa mami mo? Yun ba ang dahilan kung bakit kinausap mo ulit si Chief Romero? Napaigting ang panga ni Carmela. Pinagsusundan ba siya ng stepmom niya o hanggang ngayon ay nasa station pa rin ang contact nitong pulis? Iniwas ni Carmela ang paningin niya. Kinamusta ko lang siya at kung wala ka namang kinalaman sa nangyari kay mommy, bakit ka matatakot sa ginagawa ko, hindi ba? Nakataas ang kilay niyang saad kaya napataas na lang din ng kilay si Shawnee. Iniisip naman ni Shawnee kung may kinalaman ba si Carmela sa nawawalang gamot sa bag niya. Tinignan niya ang bag ni Carmela sa kanya yung biglang inagaw. What are you doing? Kunot nung tanong ni Carmela. Napaawang na lang ang labi niya nang itaob ni Shawnee ang bag niya. Dahilan para matapon ang laman nito sa sahig. Nabasag ang iba niyang mga makeup dahil yon lang naman ang laman ng bag niya at wallet. Walang nakitang gamot si Shawnee. Kaya bahagya siyang nahiya sa ginawa niya. Ano bang hinahanap mo? Kailangan mo bang sirain ang mga gamit ko? Inis na saad ni Carmela. Patapon na ibinalik ni Shawnee ang bag ni Carmela. Mabuti na lamang at mabilis na nahawakan ito ni Carmela. Hilaw na lang siyang natawa dahil walang balak ang stepmom niya na ibalik sa bag niya ang mga gamit na nakakalat na sa sahig ngayon. Iniisip mo bang pinagnakawan kita? Ano bang inaasahan mo makikita mo sa bag ko? Nati, kung wala ka nang gagawin dito, umalis ka na. Napapailing na lang si Carmela. Lumuhod na siya at isa-isang pinulot ng mga gamit niya. Nabasag ng face powder niya, kaya hindi niya napinulot ang nagkalat na powder sa sahig. Nang mapulot niya lahat, saka siya umalis. Minsan pa niyang nilingon ang kwarto ng kanyang ama. Posible bang pinasusundan niya ako? Mahina niyang usal sa sarili niya. Kung tama man ang hinala niya, kailangan niya nga talagang mag-ingat. Hindi niya na rin pwedeng hayaan na lumabas ang mga anak niya nang walang bantay ang mga ito dahil posibleng gamitin na naman sila ni Shawnee. Tinawagan ni Carmela si Rona para makausap ulit ito. Kamusta si Yaya Lita? May improvement ba sa kalagayan niya? Tanong niya sa kanya ibinaba ang bag niya sa passenger seat na makasakay siya sa sakyan niya. Sa ngayon, hindi pa ulit siya nagigising matapos niyang maisulat ang 2 word na yon. Tatawagan naman po kita kagad, ma'am, kapag may improvement kay mama at kapag may sinulat na naman siya. Sa ngayon kasi, nahihirapan pa rin siyang gumalaw. Sagot nito. Napatango na lang si Carmela kahit na hindi naman siya nakikita nito. Tawagan mo ko kagad kapag may nalaman ka na naman. Hindi pa tayo makakapagsimula na mag-imbestiga sa nangyari sa kanya dahil hindi pa naman niya maikakwentong totoong nangyari sa kanya. Sa ngayon, kalusugan na muna niyang unahin natin. Yes, ma'am. Matapos ang pag-uusap nilang iyon, ibinaba na ni Carmela ang tawag saka siya dumiretso sa kumpanya nila. Kunot noong nakatingin sa cellphone niya si Ruel. Iniisip niya kung bakit nang message sa kanya si Carmela. Nakikipagkita ito sa hotel. Ano bang sasabihin ni Carmela para sa hotel pa ito makipagkita? Nagtungo si Ruel sa kumpanya ng mga hidalgo. Hinanap niya si Carmela pero wala ito. Inisip niya na lang na baka nasa hotel na si Carmela. Ano bang kailangan niya? Usal niya sa sarili niya. Naipilig niyang ulo niya pero lumabas na rin siya ng kumpanya. Saktong pagsakay niya ng sasakyan niya ay siyang pagdating naman ng sasakyan ni Carmela. Hindi na napansin ni Ruel na umalis siya para pumunta sa hotel na sinabi sa message. Dumiretso na siya sa hotel room. Binuksan niya ito at hindi naman nakalock. Sumalubong sa kanyang kakaibang amoy pero inisip niyang perfume yun for room. Carmela? Tawag niya sa pangalan ni Carmela.
Inilibot niya ang paningin niya sa sala pero wala siyang makitang tao kaya napapakunot na lang siya ng noo. Kinuha niyang phone niya para sana tawagan si Carmela pero naramdaman niya na ang hilo. Napahawak siya sa sentido niya. Lingid sa kaalaman niya na ang tila pabangong naamoy niya isang pangpatulog. Naupo si Ruel sa sofa dahil pakaramdam niya, umiikot ng pakiramdam niya. Binuksan niya na rin ang botones ng polo niya dahil tila bang init kahit naramdam niyang malamig na temperatura ng kwarto. Ipinilig niya ang ulo niya para sana mawala ang hilo na nararamdaman niya pero tila ba lalo tong lumalala. Nang may lumapit na babae sa kanya ikunutno niya itong tinignan. Carmela? Anas niya kahit na medyo malabong paningin niya. What is happening? Why are we here? At anong meron sa amoy ng room para mahilo ako? I know there is something wrong. Aniya pa pero hindi sumagot ang babaeng nasa harapan niya. Bagkus ay hinalikan siya nito sa labi. Hindi gumalaw si Ruel, tinitigan niya lang si Carmela. Pakaramdam niya naging bato na siya sa kinaupuan niya. Alam niyang may asawa na si Carmela pero tila ba hindi makatanggi ang katawan niya na nakakaramdam ng kakaibang init. Hindi niya namalaya na hinalikan niya na rin ito pabalik hanggang sa ihiga nito ito sa sofa. Nang magising si Ruel ay ramdam pa rin niya ang hilo. Nilibot niyang paningin niya sa kwarto. Napakunot siya ng noon nang maalala niyang nasa hotel room pa rin siya. Shit, what happened? Pusol niya sa sarili. Pinilit niyang isipin kung anong nangyari sa kanya. Nang maalala niya si Carmelang nakita niya tumalik sa kanya, ay mabilis siyang lumingon sa tabi niya. Kita niyang babaeng tulog pa rin pero hindi niya makita ang mukha nito dahil nakatakip sa mukha nitong kumot. Inangat ni Ruel ang kumot na nakabalot sa kanya. Shit, tulala niyang saad nang makita niyang wala siyang saplot. Bumaba na siya sa kama at pinulot ng mga damit niya. Saka siya nagbihis. Nang matapos siya ay muli niyang tinignan ng babaeng nakasiping niya. Tila ba hindi siya naniniwala na si Carmelang nakita niya. Kung totoo mang si Carmelang kasama niya dito, what happened to both of them? Kaya niya saktan at galitin si Idam pero hindi siya gagamit ng ibang tao. Para gawin yun, hindi niya nauulitin ang ginawa niya noong birthday ng lolo nila. Nakatitig pa rin siya dito. Gusto niya nang umalis para hindi na siya maabutan nito pero hindi niya maalis ang mga mata niya dito. Nang gumalaw ito, ay naalis ang kumot na nakatakip sa mukha nito. Napaigting ang panga ni Ruel nang malinaw niyang nakikita kung sinong nakasama niya sa kwarto. Naikuyom niyang mga kamao niya. Bakit disappointed siya na hindi si Carmela ang kasama at katabi niya? Umungol si Sofia nang gumalaw ito. Tila ba pagod na pagod sa nangyari sa kanila ni Ruel. Shit, inis na saad ni Ruel sa kanya sinabunutan ng sarili niya. Paano niya nagawang makipagtali kay Sofia? Was it because he thought it was Carmela? Nagising na rin si Sofia at nang makita niya si Ruel na tila dragon na galit ay mabilis siyang umupo. Ibinalot niya sa katawan niya ang kumot. Nalilisik ang mga mata ni Ruel na nakatingin kay Sofia. Can you explain what is happening? What the hell are you doing here? Kalmado pero may diing tanong ni Ruel. Iniwas naman ni Sofia ang paningin niya. Hindi niya alam kung anong isasagot niya dahil maging siya'y nahihilo pa rin sa amoy ng kwarto nila. Sofia, answer me! Malakas na sigaw ni Ruel na tila bakulog na ito na galit na galit. Nanginig ang buong kalamnan ni Sofia pero wala na siyang magawa dahil nangyari na. Galit na sa kanya si Ruel. I don't know, sagot niya. Napapikit siya nang sipain ni Ruel ang kama. God damn it, hindi mo alam? You're here at may nangyari sa atin tapos hindi mo alam? Sinalubong na rin ni Sofia ang mga mata ni Ruel kahit natakot siya. Ikaw? Alam mo ba kung anong nangyari sa atin? Nandito ka rin naman kasama ko saka hindi kita pinilit na may mangyari sa atin. Ikaw dapat ang tinatanong ko kung anong nangyari dahil ako yung babae dito. Asik niya kaya hilaw na natawa si Ruel. Binabaliktad ba siya ni Sofia ngayon? Hindi niya akalain na magaling tong umarte. What are you doing here? Paano ka napunta dito? Ikaw ang nagpapunta sa akin dito. You message me na kailangan nating mag-usap at sumunod lang ako sa sinabi mo. Ang akala ko'y binabawi mo na yung sinabi mong cancel ang kasal natin. Kaya pumunta ako para makipagkita sa'yo. Inis na napahilamos sa mukha si Ruel. Posible ba na talagang may taong nag-setup sa kanila o gumagawa lang ng kwento si Sofia? Disappointed ka ba dahil hindi ako si Carmela? Tanong pa ni Sofia. Lalong nagsalubong ang mga kilay ni Ruel. Kung hindi ikaw may gawa nito, paano mo nalaman na si Carmela dapat ang pupuntahan ko dito? Bahagya namang tumawa si Sofia. Kumirot ang dibdib niya.
Dahil si Carmela talagang inaasahan ni Roel na makikita niya dito. Kung ganun, pumunta ka dito dahil ang akala mo si Carmela ang nandito. Paano kung hindi malalaman kung puro pangalan ni Carmela ang lumalabas sa bibig mo while habang may nangyayari sa atin? Do you like her? Stupid question. Kung ano man ang nangyari sa atin dito, hanggang dito lang yun, Sofia. Hindi pa rin magbabagong isip ko na pakasalan ka. Matapos sabihin niya ni Ruel ay umalis na siya. Walang nagawa si Sofia kung hindi sundan lang ng tingin si Ruel hanggang sa makalabas to ng kwarto. Does he really like Carmela? Mahinang tanong ni Sofia sa sarili niya. Unti-unti na naman siyang kinakain ng inggit niya kay Carmela. Walang kahirap-hirap na nakukuha ni Carmela ang mga pinapangarap niya. Inis na sumakay ng sasakyan si Ruel. Pabagsak pa niyang sinarado ang pintuan at inis na hinampas ang manibela. Kung hindi si Sofia ang nag-set up na nangyari sa kanila, sino? Kunot nung nilingon ni Idam ang babaeng kasama nila sa meeting sa isang restaurant. Kanina pa niya ramdam na nakatitig ito sa kanya. Lalong nagsalubong ang kilay niya nang matamis nung ngumiti sa kanya. Hindi niya na lang ito pinansin dahil wala naman siyang interes sa babae. Nagkaroon lang siya ulit ng interes nang dahil kay Carmela. Patuloy ang meeting nila sa isang room na pina-reserve nila. Nang matapos ang meeting ay nakipag-shake hands si Idam sa mga nakasama niya sa meeting. Napatigil siya nang makita niya ang babaeng kanina pa nakatitig sa kanya. I'm Beatrice. Nice to meet you, Mr. Festejo. Malambing na wika nito siya. Hinawakan ng kamay ni Idam para makipag-shake hands. Ada, maikling pakilala ni Idam sa sarili niya sa kanya inalis kaagad ang pagkakahawak niya sa kamay ng babae. Unti-unti na silang umalis kaya umalis na rin si Idam. Pasakay na sana siya sa sakyan niya nang muli niyang makita si Beatrice. Diretso ka na ba sa kumpanya niyo? Pwede bang makisabay? Doon din kasi ako pupunta. Ang kaso tumawag yung driver ko at nasiraan daw siya. Can you give me a ride? Ani nito. Pinag-iisipan naman ni Idam kung isasabay niya ba pero wala namang mali siya sa kanya. Dahil wala siyang pakialam sa mga babaeng sa paligid niya. Get in. Yun na lang ang sagot niya. Napangiti naman si Beatrice at nagmamadali ng sumakay sa passenger seat. Dahil baka bawiin pa ni Idam ang sinabi niya. Nandun lang ba si chairman sa office niya? I need to talk to him kasi. Akong pinapunta ni Daddy sa meeting at kailangan ko ring makausap si Chairman Festejo dahil may gustong ipasabi si. Just see if she's there. Masungit na pagtutol ni Idam sa sasabihin sana ni Beatrice. Napapanguso na lang si Bea dahil sa pagiging masungit ni Idam sa kanya. Totoo pala talaga ang mga naririnig niya tungkol kay Idam. Masungit nga ito tila ba walang interes sa mga babae. Bakla ka ba? Lakas loob na saad ni Beatrice. Hindi makapaniwalang nilingon ni Idam si Bea saka siya napapailing. Kung sa tingin mo hahalikan kita para maniwala ka, hindi ko gagawin yun. Masungit pa rin niyang sagot. Kung ganon, bakit parang ang layo-layo ng loob mo sa mga babae? Baka lalaki rin ang tipo mo. Sayang naman ang lahi mo. Tila pang asar pang wika ni Beatrice. Humugot ng malalim na buntong hininga si Idam para kalmahin ang sarili niya. Wala siya sa mood para patulan pang aasar ni Beatrice. Nanahimik na lang siya at hindi na sinagot si Beatrice. Akala niya titigil na ito pero pagkalipas ng ilang minuto ay muli itong nagsalita. Are you really serious? Wala kang interes sa babae? Muli niyang tanong. Kinabig naman muna ni Idam ang manibela niya papasok sa entrance ng kumpanya bago sumagot. Meron, pero sa'yo wala. Sapat na bang sagot yon para manahimik ka? Leave me alone. Sagot niya. Nang makarating sila sa harap ng kumpanya, ay bumaba na si Idam sa kanya ibinigay sa guard ang susi ng sasakyan niya. Nakanguso namang lumabas ng sasakyan si Beatrice. What a gentleman! Mahina niyang usal sa sarili niya sa kanyang muling hinabol si Idam na nakasakay na sa elevator. Wait! Sigaw niya at pinilit na habulin si Idam pero nagsarado na ang elevator. Hindi man lang yun binuksan ni Idam para makapasok siya. Inis na sinipa ni Beatrice ang elevator. Hindi ba gumana kay Idam ang ganda at karisma niya? Bakit napakasungit nun? Honest niya sa sarili niya. Hinintay niyang bumukas ulit ang elevator bago pumasok. Pagdating niya sa office ni Chairman ay naabutan niya si Idam na kausap to. Hi Mr. Chairman, I'm Beatrice Tawali. Ako pong pinapunta ni Daddy dito para makausap kayo. Nakangiti nitong saad. Salubong na naman ang kilay ni Idam na nakatingin kay Beatrice. Dahil nakita na naman itong nag-uusap pa sila ni Chairman pero sumingit na. Oh, I see. Please, have a seat, Iha. Sagot ni Chairman sa kanya.
Excuse me, Chairman. Anos ni Ida matakma na sanang aalis ng humarang sa daanan niya si Beatrice. Magsasalita pa lang sana si Bea nang itaas ni Ida ang isa niyang kamay kung saan nakasuot ang wedding ring niya. Napaawang naman ang labi ni Beatrice at tila biglang nahiya. Umalis na si Idam nang wala nang sinabi pa kay Bea. Iniisip ba ni Idam na may gusto siya dito? Well, he's handsome at hindi niya itatanggi yon. Hindi niya akalain na kaya pala dumidistansya ito sa mga babae ay dahil kasal na siya. Ngumiti naman si Chairman kay Beatrice na makaalis si Idam. He's one of my grandson. Masungit talaga siya at walang interes sa babae. But he's married, nagtatakang saad ni Beatrice. Yes, he's married because of business. Lalong napakunot ng noo si Beatrice. Because of business? Bakit hindi na lang siya ang napili? But he's in love with his wife now, Iha. Dagdag pa ni Chairman na ikinatahimik na ni Beatrice at hindi na lang nagtanong pa. Nang makauwi si Idam ay sinabi niya kaagad ang gusto ni Chairman. Ibinaba na muna ni Carmela ang kape na tinimpla niya saka siya naupo. Inisip niyang sinabi ni Idam sa kanya, may laban ba sila kay Chairman? Wala silang laban dito kahit na anong gawin nila. Chairman is a powerful businessman, he has a lot of connection. Ikaw, ano bang desisyon mo? Balik na tanong ni Carmela. Kung ayaw mong tumira sa mansyon, susubukan ko pang kumbinsihin si Chairman. At kung hindi naman, ay susubukan niyang itaas ito sa korte. Ilalaban natin ang karapatan natin bilang magulang ng kambal natin. Tinitigan ni Carmela si Idam. Alam naman nila na wala silang laban pero alam niyang pinapagaan lang ni Idam ang nararamdaman niya. Bumuntong hininga si Carmela saka siya umiling. Huwag na nating pilitin. Alam naman natin kung gaano makapangyarihan ang lolo mo. Let's just give him what he wants. Are you sure? Nag-aalangan na tanong ni Idam. Ang gusto niya para kay Carmela ay magkaroon to ng tahimik na pamilya, lalo na't hindi naging maganda ang buhay niya sa nakalipas na mga taon. Tumango naman si Carmela. Yeah, nakangiti niyang sagot. Magiging magulo lang kapag pinili nating lumaban. Ang mga batang maapektuhan kapag puro gulo ang nakikita nila sa paligid nila. Hindi na magiging maganda ang buhay nila sa loob ng 2 taon at ayaw kong trauma pa rin ang makukuha nila kahit na tayo ng mga kasama nila. Hanggat kaya nating ibigay sa kanila ang tahimik na buhay, let's give it to them. Napatango na lang si Idam dahil may punto naman ang asawa niya. Hi! Ibabalik ko ng mga apo ko. Masiglang wika ni Maria na makauwi sila kasamang 2 kambal. Halos araw-araw hinihiram niyang kambal at hapon niya na ito binabalik. Hi Mommy! Hi Daddy! Sabay na bati ng kambal saka humalik at himakap ang mga to sa mga magulang nila. Give us snacks, utos ni Carmela sa katulong nila. What do you want, Mom? Coffee, tea, or juice? Bali ni Carmela sa biyanan niya. No, I'm fine. Hindi rin ako magtatagal dito. Kumain at nagmerienda na kami ng mga apo ko sa labas, sagot niya. Siya nga pala iho, ang balita ko'y kinausap ka ni Chairman. Anong sinabi niya sa'yo? Kuryoso niyang tanong nang maalala niya sinabi ng sekretary niya kanina. Bihira lang kasing ipatawag sa personal na kausapin ni Chairman ang apo niya. He wants us to move sa mansion. Tipid niyang sagot. Hindi naman na nagulat si Maria dahil nung bata pa lang din si Idam noon ay sa mansion sila pinatira. Nang magaling ang phone ni Carmela nag-excuse na muna siya. Hinayaan niyang mag-usap na munang mag-ina. Yes, hello Doc, sagot niya. Hawak ko ng resulta ng gamot Miss Hidalgo. Alam kong hapon na para tawagan pa kita. Pero gaya na nga sabi mo, tawagan kita kagad kapag may resulta na. Ang gamot na ibinigay mo sa akin ay hindi vitamins. Kapag ininom mong gamot na ito, ay mas lalong lalala ang karamdaman mo at ang mas malala, posible kang makoma hanggang sa dahan-dahan kang mamatay. This drug is a silent killer. Natulala na lang si Carmela sa narinig niya. Sinusubukan ba talaga ng stepmom niya na patayin ang kanyang ama? Napahila mo siya sa mukha niya. Kung mananatili sa ospital ang daddy niya at si Sofia ang nagbabantay dito, baka mahuli na ang lahat. I need to do something. Mahina niyang usal. Ano ang gagawin ni Carmela ngayong alam na niya ang klase ng gamot na hawak ni Shawnee? Magawa kaya niyang mailigtas ang ama sa kamay ng stepmother niya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.